At si Moises at ang mga matanda sa Israel ay nag-utos sa bayan na sinasabi, "Ganapin mo ang lahat ng utos na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. At mangyayaring sa araw na iyong tatawirin ang Hordan na patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay maglalagay ka ng malalaking bato at iyong tatapalan ng argamasa. At iyong isusulat sa mga ito ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, pagka iyong naraanan, upang iyong mapasok ang lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang. At mangyayari na pagtawid mo ng Hordan, na iyong ilalagay ang mga batong ito na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, sa bundok ng Ebal, at iyong tatapalan ng argamasa. At dooy magtatayo ka ng isang dambana sa Panginoon mong Diyos, ng isang dambana na mga bato. Huwag mong pagbubuhatan ang mga ito ng kasangkapang bakal. Iyong itatayo na buong bato ang dambana ng Panginoon mong Diyos, at maghahandog ka roon ng mga handog na susunugin sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay maghahain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at iyong kakanin doon, at ikaw ay magagalak sa harap ng Panginoon mong Diyos, at iyong isusulat na malinaw sa mga batong yaon ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At si Moises at ang mga saserdote, na ang mga Levita, ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, "Tumahimik ka at dinggin mo, O Israel! Sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos. Iyong ang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at tutuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito." At ibinili ni Moises sa bayan ng araw ding yaon na sinasabi, "Ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim, upang basbasan ang bayan. Pagka inyong naraanan na ang Hordan, ang Simeon at ang Levi, at ang Huda, at ang Isakar, at ang Jose, at ang Benjamin. At ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumumpa. Ang Ruben, ang Gad, at ang Aser, at ang Zabulon, ang Dan, at ang Neftali." At ang mga Levita ay sasagot, at magsasabi ng malakas na tinig sa lahat ng mga anak sa Israel, "Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa, at inilagay sa dakong lihim." At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong bumago ng muhon ng kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong magligaw ng bulag sa daan. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong magliko ng matwid ng taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaing bao. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumiping sa alinmang hayop. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumiping sa kanyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama, o sa anak na babae ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumiping sa kanyang biyanan. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong sumakit ng lihim sa kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala. At ang buong bayan ay magsasabi, "Siya nawa." Sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin.
At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa!